Sinasamba. Yan, sinasamba. Okay? Mahilig po ang taong sumamba kung saan-saan, kung kani-kanino. And without the knowing, they doing it. Di nila alam ginagawa na nila. Okay? Kaya if you don't know the word of the Lord Jesus Christ, the Bible, the Holy Bible, talaga naman po, malilim lang ka. Okay? At kung mananampalataya ka na, I suggest ipagsabi mo ang katotohanan. Huwag mong i-keep sa'yo. Sabihin mo, isigaw mo. Sinasamba niya. Hindi lang basta nilulura niya. Sinasamba niyo. Marami pong paraan ng pagsamba. Okay, na sabi ko nga po, hindi namamala ng tao, sinasamba. Okay? Numero uno po dito, material things, ngayon, pera, mga ganyan. Yan, hindi mo namamalayan. You're worshiping your money already. You're worshiping your material possessions already. Hindi naman po yan, tama, no? Pero ang blessing di masama. Attitude matters. The attitude of the person matters. Yun po ang usapin o ang deal din yung attitude ng mga tao. Okay. So sa ngayon po, nakita ko po talagang pinaka-masterpiece ni Satan para ipakilala ang Antikristo in the future ay ang pagsamba ng mga tao at paghanga ng sobra. Hindi lang paghanga, halos sambahin na ang mga celebrities at mga singers. Alam po natin yan. Alam nyo, I grew up during the 1990s. Pumapasok ako dati sa mga rooms ng mga kakilala namin. Tapos nakikita ko may mga posters sila ng mga singer, nakasabit and all that. Kami naman, meron naman kami mga CD ng mga singer na yon, pero hindi naman sinasamba na parang lalagay mo yung poster. Talagang sabi nila movie fan, adik na adik sa mga artista, pero hindi po yon. Meron pong beyond everything. At ang nasa likod po niyan si Satanas. Papakita ko po sa inyo sa Holy Word of God, the Bible. Ako, hindi po ako magsasalita rito na hindi nakalagay sa Biblia. Lahat ng nandito po galing sa salita ng Panginoong Jesus. Ang Biblia. No? At ang Panginoong Kristo po ang authority sa lahat. Okay? So, let's start. Makikita po natin ito sa, although parallel po siya, ito po ay makikita po natin sa Aklat ng Revelation, chapter 13, whom you are all tawag dito, familiar. Ito po ay ika-13 kapitulo na tinatawag nila. They all say that this is a chapter of horror and all that. Scary chapter. No, it's not a scary chapter. It's scary lang kung hindi ka mananampalataya. Pero kung mananampalataya ka, ba't matatakot? Wala akong makitang kadahilan para matakot ka. Salita ng Diyos siya. Salita ni Jesus. Ganyan ka, di ba? Kung tatakot kung ito yung salita ng Panginoon. Ayan po. Ito po yung ating pinakapuso dito. Ito po yung gagawin ng bulaang propeta pagdating ng panahon. Tandaan nyo, ang bulaang propeta, ito ang kasanggang, masasabi natin kasangga talaga ng Antikristo. Talagang sila po ay tandem po talaga, no? Ito pong bulaang propeta, ituturo niya ang mga tao sa Antikristo. At hindi lang po yan, ang bulaang propetang ito ay magbibigay din ng mga tanda at mga signs. Makaka-create po siya ng mga miracles o mga mirakulo sa hinaharap. Pero wala na po tayo dito. Na-rapture na po ang church. Na-rapture na tayo. Mga naiwan lang makakasaksi nito. Okay? Tingnan po natin sa Revelation. May mga Bibles po kayo. Please open it. Revelation chapter 13 verse 15 to 16. 15 to 16 ha? Sige po. Okay. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Kalain nyo. Yung ayaw sumamba doon sa pinagawa ng halimaw na kanyang image, ipapapatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo.
Hindi po ito isang biro, ito po isang katotohanan. Okay? Ipapapatay niya sapagkat punong-puno ng pride ang halimaw. Ang Antikristo, kung ayaw sumamba ka ng halimaw, papugutan ng ulo, ganun ang kanyang patakaran sa darating na tribulation. Okay? Tingnan nyo rito. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Makinig pong mabuti. Makinig pong mabuti. Importante po ito. Nakita nyo po yung 666 ay related sa pagsamba. Related sa pagsamba. Uulitin ko, ang 666 ay related sa pagsamba sa halimaw. Kaya kung may mga masyado kang sinasamba sa mundong ito, rather than Jesus Christ, mag-isip-isip ka. You are being prepared to face the real score pagdating ng panahon. Okay? Ito ay ang pagsamba sa halimaw. Ito ay ang pagsamba sa Antikristo na hanggang ngayon hindi natin alam ang pangalan, hindi natin alam kung sino, okay? Pero darating po siya, darating yan. Ano yung sabi ng Bible? Okay? Nandito po tayo para i-remind ang mga tao na ngayon pa lang, ngayon pa lang, simula nang mag-open ang industriya ng entertainment, ang industriya ng kung ano-ano mga bagay na nung panahon ng Biblia, wala pa yan eh. Kung tutuusin. Nandiyan ang musika, magandang musika. Oo, magandang musika. Pero yung umanga ka, yung parang sumobra, yung may idolo ka, that's the, anong tawag dito? Pathway. Kumbaga yan ang, may tawag doon eh. Yung parang, ayun na yung paraan para makapasok, no? Makapasok. Meron na siyang portal na natawag. Portal para masalamin na kung ano yung magaganap pagdating ng Antikristo. Okay? So, ito pong nakikita po natin ngayon, tingnan po ninyo. Yung ayaw sumamba, pinapatay ng Antikristo. Ngayon sa Old Testament pa lang po, meron na po yan eh. Remember Daniel, Nolly's friend? Si Daniel wala po doon, pero nandun yung mga tatlong barkada niya, Meshach, Shadrach, Abednego. It was a name given to them by the Babylonians, I think, because it's not their real name, if I'm not mistaken. But kasi ganoon yan eh. If you're going to access Babylon during that time, they will give you a false name according to their liking, no? So they given them that name, Shadrach, Meshach, Abednego, which I believe each has a meaning. Kaya may mga meanings po yung mga names nilang yan. At ayan po talaga nangyari. Then sinabi nung hari, pag narinig niyo yung bell, sumamba kayo doon sa pinagawa ko. Sabi niya ng Nebukadnezar na kanyang ribulto. Pero ayaw nung tatlo. They refuse. Nagluhuran na ang lahat doon sa lupain ng Dura, natawag. Dura, no? And sila po hindi lumuhod. Pinatawag ng anong tawag dito, ng hari na si Nebukadnezar. Galit na galit siya. Bakit ko hindi sumamba? Bakit ko sumamba? Doon sa pinagawa ko. Naribulto. Hindi kayo sumamba. Galit siya. Ngayon, tinawag sila. Maski anong paggawa mo sa amin, hari, hindi kami sasamba sa'yo. Itapon sila sa pugon. Painitin ng 7 ulit na init ang pugon. Tinapon sila doon. Baliktad. Hindi sila nasunog. At sabi nila Nebukadnezar, hindi ba 3 lang isinagis natin? Bakit 4 yung nakikita ko? At yung isa nakikita ko, nandun ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ay si Jesus. Hindi pa nagkakatawan tao. So, ganoon din po sa panahon po natin ngayon, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, hindi tayo sasamba sa so, kahit na anong mga idolo, mga ganyan, no? Dahil si Jesus po hindi siya idol. Jesus is God. He's the real God. Okay? So, i-remind natin yung mga tao na pathway na po, portal na po ni Satanas, nandito na. So, nakaset na po ang stage sa pagpanik ng Antikristo tungo sa katanyagan. Yun lang po gusto ko sabihin. God bless.